Ana sa mga ginikanan sa freshman karon na Congressman Carlo, no? Kung unsaon ba daw nila pag-appeal sa imong scholarship program? Well, ato lang sila sa among district office naman nakabutang dito kung unsay proseso. Pero alang sa kasuran sa tanan, ang proseso simple lang, no? Kinahanglan lang mga endorsement. Well, una sa tanan kung sa USEP ka, kinahanglan makapasar ka sa entrance exam sa USP. Then sunod, magkuha ta og endorsement gikan sa mga leaders nato sa barangay. So kung naa ka sa first district, siyempre first district lang man ang pwede natong sponsoran. Kung sa first district, kung asa ka ng barangay nagbilong, mga ikag endorsement gikan sa leader nato dito. Kanya paggawas sa endorsement, siyempre mga miug kining 2x2 ID picture, mga miug katong sa sedula, then mag-fill up sila sa katong application form dito sa among opisina. And mo na, yan na nakasimple ang atong processing para sa scholarship nato sa USEP. So, we try to make it as easy as possible kay para di magka-lisod-lisod ng bata sa pagkuha sa ilang scholarship. So, ongoing ang atong pagdawat karon sa mga freshmen na scholars. Okay. Sayod mi Congressman Carlo, no, kining Nograles Scholarship Program nimo. Usa sa imong mga programa kundi na migahin og dakong pundo gikan sa Priority Assistance Development Fund o kining na ilan atong PDAF. Pila ba ang pundo gikan sa PDAF ang nagaadto sa Nograles Scholarship Program? Siguro mabutang nato every year, no, more than 20 million ang atong ginagahin gikan sa atong PDAF para sa scholarship nato sa USEP. Nya napailain para sa UP, napailain para sa katong sa CHED. So over and above 20 million. Over and above 20 million. Above 20 million. Kaya depende kung pila ka scholars, no, pila ka estudyante. So walay fixed budget ka na. May bawaan lang namo na human sa pag-enroll sa kada semester. So mao ning atong ginahulat. Syempre, pag-enroll sa nya isulod nato sa scholarship, then dito pa nato mahibawan kung pila ka buok, kung pila ang kantidad, kinahanglan natong punduhan, then punduhan nato gikan sa atong PDAF. But more than 20 million. Tagasab ang nangutan na Congressman Carlo, kung ang Kongreso ra ba daw ang pwede makapundo sa maong programa sama sa scholarship, ang laing ahensya sa gobyerno sama pananglitan sa lokal nga panggamanan, makabuhat pud ba og susamang programa, Congressman Carlo? All the more, ang local government units, naman sila kagulingon nilang kwarta, naman sila kagulingon nilang pondo, gikan sa ilang mga buwis, gikan sa atong mga buwis, mostly real estate taxes, no? So, depende pod ka na sa local government. Siyempre, kung gusto sila prioritize anang scholarship, makagahin pod sila gikan silang pondo. Naman sila autonomy na ginatawag, di ba? So, as an autonomous unit in the government, they have the power to create their own scholarship programs. Isgutan nato ning nagkainit nga debate sa reproductive health bill, Congressman Carlo. Adto ta sa gingon nato nga mainitong ginadebatihan gyud karon sa nasod kanang mapanahon na ang reproductive health bill sayod mi nga supak gyud ka sa RH bill ug sayod pud mi nga mahatagan pug ka og igo higayon aroy padayag ang imong kaugalingong pangunahuna gani nganong supak ka sa maong balaod nun nahatagan na baka sa imong higayon aron debatihon ang mga sponsor sa reproductive health proposal diya sa plenaryo, Congressman Carlo? Actually, matagaan ko gigayon pero wala pa ko kabalo kung kanus-a o unsang adlawa. Kay nakalinya manggod mi, no? Ang unang nag-interpellate mao si Congressman Amado Bagatsing. Siya ang pinakauna. Unya, nisunod si Deputy Speaker Pabling Garcia. Pero kung nakita ba ninyo sa TV na ang continuation dapat ni Pabling Garcia, imbis na nagpadayon siya sa iyang interpellation, kaya nagtabuan na the first day si Amado Bagatsing, then diretso si Pabling Garcia, pero wala matapos, no? So nangayo siya continuation. Pero katong the next sa sunod na adlaw, imbis na si Pabling Garcia nag-interpellate, murag ni-enter si Congressman Pacquiao. Kay nangayo si Congressman Pacquiao ug higayon na makadebate siya, maka-interpellate siya. So nangayo siya permiso kang Pabling Garcia kung pwede ba siya tagaan og higayon. So misugot po si Congressman
Pabling Garcia. So ni giveaway siya kay Manny Pacquiao, Congressman Pacquiao. Pero wala pa mahuman si Pabling Garcia sa interpellation. Agi award lang hato ang murag, ha? Agi award lang hato. Basin kay tungod kay champion gold. Siyempre kung mayon si Pacquiao, pwede ako ba ang mauna sa ko nimo? Di siyempre pagbigyan nato, siyempre as world champion nato, for whatever reason. Ug siyempre hot naman kaayo si Pacquiao, so tagaan siya gigayon. So ni-giveaway si Congressman Pabling Garcia kang Congressman Manny Pacquiao. Pero wala pa matapos si Pabling Garcia. So kining sunod na pagbalik namo sa Kongreso, maybe by Tuesday, ang continuation ni Deputy Speaker Pabling Garcia siyang interpellation. Kung matapos na siya, ang musunod is si Congressman Roy Logoles. No? Then after kay Congressman Roy Logoles, sunod na po si Congressman Rufus Rodriguez. Then after Rufus Rodriguez, sunod na po si Congressman Anthony Goles. Then after Anthony Goles, ako na po ang next. Then ako ay number 6, no? So number 6 ko. Unya, gikan sa number 6, napay 40. Naka-line up. Naka-line up. Diba? So, ang pangutana diha kung pagbigyan ba ang tanan or dili. So, ana ka na sa atong majority leader actually kung iya bang pagbigyan ang tanan. Okay. Si Manny Pacquiao, gusto saan mo champion sa mga anti-RH bills, Aldi? Siyempre, gusto po siya. Siyempre. Mo man yung advocacy. By the way, nahisgutan ni mo, Congressman Carlo, no, sa itong programa, nga ang kasamtangang debate kalambigit sa RH bill, nakahataw dili mayong epekto, gani nakita ni mo nga nahimo kining counterproductive, no? O gilantaw kini sa katawhan, na senyales aron undangon na ang maong debate. Palihog pasabta kami og dugang kalabot sa mga obserbasyon, Congressman Carlo. Ang bot lang na akong ipasabot, murag nagkainit o nagkainit na gyud ang debate. Para kanako lamang is murag gina-personal na. Masyado nang gina-personal. Of course, kitang tanan doon na kita'y kaugalingon natong mga advokasya, no? And sa usa ka demokrasya, sama sa atong nasod, maayo maning mga debate. Basta dili lang kaayo nato personalon. Kaya ang uban, gina-personal na masyado, kining sobra na pagka-personal ang debate sa RH bill. Pero makita man pud nato, no, na tungod sa RH bill, medyo nagka-away-away na ang mga politiko, nagka-away-away na ang mga simbahan. So, murag mao lagi kining atong ginasulti na counterproductive. Ug nakita pud nato na ngano, kung mapasar man or dili mapasar ang RH bill sa tanaw ba ninyo, tapos na ning tanan or mapadayon lang gihapon ang pag-away-away. Mao ni siya ang atong ginasulti. That's why ang but lang pud na akong pasabot kining pagsige nato away yung kitang mga Pilipino magsige lang tag-away tungod aning RH bill. Is it worth it? No? So balik pud ta dinhi sa atong stand. Ang stand nato is dili na kinihanlan ang RH bill na i-legislate or maghimo tag balaod sa RH bill kay kining tanan na ginapush sa mga advocate sa RH bill, ginabuhat naman kana sa gobyerno. Muta na ta, nabay mga contraceptives na ginapalit ng gobyerno, naaman. Nagahatag ba sila, nabay access ang atong mga tao sa mga contraceptives, naaman. O regular naman nila regular, o bawal ba mo palit og contraceptives, dili man pod. So, kining tanan mga ginapush sa RH, nabay pundo para sa kining mga ginatawag na para sa RH na ginapush nila, naama po'y pundo. Gani, ang pangutana ni Senator Soto sa iyang privilege speech, naay pundo, pero ang pangutana, asa niya itong pundo? So, usapod ka na, no? Pamaagi po sa corruption na anti-corruption kita, pero murag pinaagi din sa mga pundo nato para sa contraceptives, murag questionable po kung asa niya itong pundo. So, mapod kini among gina-question sa RH bill. Mabot bang RH bill? Pasad ba nato kini? Pila ba ng pundo na itong kinahanglan? Ingon sila, 3 billion daw. Pero sa akong tanaw, mas dako pa na sa 3 billion. Ang tana, ang 3 billion ba, doon na ba epekto ka na sa atong populasyon? Ang 3 billion ba, doon na ba ka na epekto sa maayong paghatag ni ining mga gina-push sa RH advocates na to? Or, kurakuton lang gihapon ka na? Kung kurakuton lang gihapon ka na, butang na lang nato sa edukasyon. Mas maya pa. Butang na lang nato sa kabuhayan, sa livelihood,
generation. Mas maayo pa. At least, makita natong resulta. Mabright na ta, makakaon pa. Correct. Ang Catholic Bishop Conference of the Philippines or ang CBCP, formal na nga mitalikod sa ilang pakighisgot sa Malacanang kalabot sa RH Bill, Congressman Carlo. Unsa sa tanaw nimo ang buti pasabot sa maong tilimadon, Congressman? Well, ambot, no? I mean, I cannot second guess. Ug, I cannot really tell kay dili man pud ko membro sa CBCP, dili man pud ko membro sa executive branch sa atong kasamtangang administrasyon. Ang sa ako lamang, I mean, practically speaking, kung naay usa ka party that doesn't want to speak on with another party on a certain matter, it means na, you know, basin ang iyang tanaw, wala na'y laing patunguhan kini. Diba? So, they're probably, ang akong guess is they don't want to speak kay murag sa tanaw nila, murag useless. No? Murag, it will be a useless or futile exercise. Kay basig made up na ang mind dito sa executive branch na to. So, mo lang niya ako nakita. Kaya ang dialogue, magpaday laman ang dialogue kung sa tanaw nila is open pa. Or sa tanaw nila, doon na pa'y tsansa. Or sa pag-areglo, or doon na pa'y tsansa na magkaroon sila og compromise. Pero kung sa tanaw ni mo, murag closed-minded na, or dili na makaabot sa usa ka maayong compromise, or whatever, no? I mean, basig, kita nila na it's futile and useless. Okay. Ang mga taga-suporta sa RH Bill diha sa Kongreso, mingon nga, lamang kuno sila sa ihap, Congressman. Matod sa Gabriela Partelis, usa sa mga taga-suporta sa RH Bill, 123 na kuno, 123 na kuno, ang nagrehistro sa ilang suporta alang sa House Bill number 4244 o Reproductive Health Bill. Og 105 kuno ang supak samtang 57 usab ang wa maka-decision. O sa imong reaksyon may kalbigitan ni Congressman? Murag nabali man ang numero kay murag ang sa tanaw namo kami man ang 123. Oo, sa tinuod lang. Sa among ihap, ano man pud ang among ihap na kami ang kami ang lamang. So ani magud na no. Mo na ta sa congressman, depende kung kinsay nangutana. So naiuban niya ug mangutana ko sa ila kay kabalo sila na anti-RH ko, ang tubag nila anti-RH sila. Pero kung ang pro-RH na pud mangutana sa ila, tawag po sila na, pro-RH po ko. So, medyo dirit na maglibog. So, depende kung kinsay nang utana. Doon na blind spot. Doon na uban nga, very honest na umuingon sila. Napag-style nga, yun ani. Kung, pro ka ba? Anti ka ba? Pro-RH ka ba? Anti ka RH? Ang tubag po sa imo, ikaw, ano ka? Nga mo tumagkag antay ka. Ay, ako, antay din ako. So, tumagkag pro ko. Amo yun, pa sila, pro ko. So, depende lagi sa... Depende sa... Depende sa kung kinsay nang utana. Pero naiuban, syempre, na magsulti yun. Ay, pasensya na. Kaya ako, honest yun, magsulti yun na. Pasensya na, kaya ako, anigid ko. Or pasensya na, kay diligid ko sa pikas. Okay lang. Pero napayuban mga wala pa akong makadesisyon. I mean, I'm still thinking about it. Minaw sa debate. So, you'll really not know until moabot kita dito sa finish line sa butuhan. Pero, ang nakaabot na sa among balita, na-confirm ang po namo na doon na po yung ibang mga nagpirma dito sa RH na mu-withdraw sa ilang pirma. Na yung iba na nagsuporta sa RH na murag pag-abot sa last hour sa pagbotohan na mo-withdraw po sila. So lisod no, lisod kaayo. Of course kining mga numero mga estimates lang ni. Na sila estimate na pud may estimate ang iyong sulti 123 sila, kami pud tanaw namo 123, mas more pa gani ni sa 123. So you'll really not know no na dynamics dahil until pag-abot kita sa last hour sa taas na ng kamay, pagsulti na sa imong stand. Dito na natin mahibawan. Pero right now, too early to tell. Daghan pa pwedeng mahitabo. Ang Senado sa ilang kabahin nagingon nga ang ilang barguanan may kalabutan sa RH Bill magdepende kuno sa resulta sa survey
nga maglambigit sa baruganan sa katawhan kalabot sa mga issue mo yun ka ba sa ilang pamagi, Congressman Carlo? Well, ang